Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Yan po, Friday ulit at alam ko ang bawat isa sa atin ay naka-ready na dito sa ating United Prayer. At sana po ay tayo ay nandun sa inaantay natin ang araw ng Friday, ang Monday, ang Sunday, no? Na makausap natin ang Panginoon, no? Yung United Prayer, yung tayo sama-sama tayo. Itong nakaraang last Tuesday po ay may bago po tayong topic. Ang topic po natin ay katangian ng isang Kristiyanong hindi mabibigo. So napakaganda po na may mga katangian o quality ng mga Kristiyano na kahit kailan ay hindi mabibigo. Ang teksto po natin ay nasa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13 actually yun, no? Pero tignan po natin, no, paano po yung mga sinare ng ating mga kapastoran regarding po dito sa katangian ng isang Kristiyanong hindi mabibigo. Tungkol po ito actually sa pag-ibig. So, alam naman po natin ang pag-ibig, amen po, ay isa sa susi kung paano natin makukuha yung mga bagay na katulad nito mga katangian na ito. May mga katangian at ang tunay na pag-ibig, ang katangian, isa sa katangian po niya. Hindi mabibigo kung ang mga katangian ito dito ay yung buong pagkatao mo, yung ikaw mismo. Ayan po, yung ang pag-ibig ay pinagmumulan ng mga katangian na ito. Tandaan po natin, ito pinag-aralan natin last Tuesday at sa mga nakaraang araw, ang tanging susi nito ay ang pag-ibig. Sabi niya po sa 1 Corinthians 13 verse 1, sabi niya, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanya o patingaw na umaalingaw-ngaw. So, ibig sabihin, kahit meron ka nitong quality na to, kung wala yung pag-ibig mo, amen, ay hindi pa rin po magiging kalugod-lugod. Sabi niya, kahit lahat, kaya mong gawin. No, magsalita ka man ng mga mensahe, lahat kaya mong gawin. Amen po. Pero, amen po, yung bundok, papalipat mo rin siya. Kung wala ka namang pag-ibig, wala rin po itong kapuluhan. Amen po. So, ang pag-ibig po ay siyang bumubuo ng katangian na dapat meron ka. Ulitin ko po. Ang pag-ibig ang bumubuo sa katangian na dapat meron tayo. Hindi natin magagawa kung wala tayong pag-ibig. Amen. So, ang pag-ibig po ay ano po nakalagay doon, no? Sabi niya po sa verse 4 ng 1 Corinthians 13, at sabi niya po, ang pag-ibig una matyaga. Amen po. Kailangan yung katyagaan, hindi mainipin. Amen po. Kayang magtiis. Ano pa? Magandang loob. Amen po. Nandun yung kaayusan ng puso niya. Yung totoong puso niya po. Amen po. Hindi maiinggitin. Amen po. Ano po ibig sabihin nun? Maaring maging masaya ka. Amen? Doon sa tagumpay ng iyong kapwa. Amen po. So ano pa po? Hindi nagmamapuri. O, amen po. Ano yun? Hindi proud. No? Hindi po self-centered. No? Ano pa po? Nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Nagmamataas yung ma-pride. Di ba po? Hindi magaspang ang ugali. Ano po ba yung magaspang ang ugali? Actually, yung magaspang ang ugali, ito yung medyo mapanghama. O, sorry po sa word. Medyo arrogant. Ganun po ba yun? So, hindi makasarili. Hindi selfish. Amen? Sabi niya pa, hindi magagalitin. Okay po? So, kalma lang. Hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi nagbibilang ng mali ng kapwa. Amen po, hindi ka nagtatanim. Amen po, hindi mo binibilangan yung kapwa mo at tapos sasabihin mo rin, no? Yung sama na loob mo, no, yung hindi ka marunong magtanim ng ganun. Hindi nito ikinatawtuwa ang gawang masama. I mean po, yung mga, sorry po, no, yung medyo nagsisinungaling. No, hindi po yan ang katangian. Amen po ng isang Kristiyano, hindi nagsasabi ng totoo. Amen po. Ano po ba? Kinagagalak ang katotohanan. Mapagbata. Ano po yung mapagbata? Matiisin.
Kristiyano. Pati po nga yung Galatians 5:23, ano po nakalagay doon? Unang-una po ron ay yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Lahat po yon ay katangian. Amen po. Mahirap pong gawin ito, pero tayo po ay tutulungan ng banal na espiritu at nasa panalangin po tayo every Friday. So, sa paraang itinuro sa atin ay ang manalangin. Lahat po ito, itong 15 na to, nakatangian ay hindi natin magagawa. Kasi ito po ay by action, physical po ito. Amen po, kaya require po sa atin ang manalangin everyday para ang lahat ng ito ay makamtan mo at mapagtagumpayan po natin. At ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin sa mga bagay, sitwasyon na hindi natin alam. Sa pamamagitan ng prayer, o tayo po na taga-Rema ay binigyan, amen po, ng chance ng Lord, ng pagkakataon na tayo po ay marunong mag-pray ng iba't ibang wika sa tongues. At lahat po ng katangian ng Kristiyano ay magagawa niya kung ito po ay nananalangin, no, nagtatangs, nagtatrabail. Sabi niya po, no, sa Gawa chapter 2 verse 4, alam niyo na, no, kailangan po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Alam niyo po, kailangan po everyday ay puspos tayo. Everyday ay may kapuspusan tayo. Kailangan lagi tayong puspos para itong mga katangian na to ay lagi nating taglay. Amen po. Yes, nagkakamali tayo, pero kung puspos ka po ng banal na Espiritu, nagagawa natin ang lahat ng katangian na nandito sa 1 Corinthians chapter 1 to 30, Galatians 5:22-23. At higit sa lahat, magagawa po natin mag-pray ng mag-pray. Amen po. At ito po yung pinaka-importante. Sabi niya sa 1 Corinthians 13:13, samantala, mananatili ang tatlong ito. Ano po yun? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen po, kasi kung wala po yung pag-ibig na yan, hindi po natin magagawa lahat. Yung prayer po, lahat ginagawa natin ay bunga ng pag-ibig na unang ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po, sabi niya po sa 1 Corinthians 14:1, pagkamithiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob ng Espiritu Santo, lalong-lalo na ang pagsasalita ng mensahe ng mula sa Diyos. At verse 2, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos ang ipag-usap. Amen po. Ito po ay isang paalala sa atin ng Panginoon na every time, amen po, na tayo mananalangin, itong mga katangian na to ay maia-apply po natin sa buhay natin. Kasi hindi mo ito magagawa dahil ang panalangin po ay nakapagpabago ng isipan, ng puso, amen po, para magawa natin itong katangian, amen po, na binigay sa atin. Itong katangian ng isang Kristiyano hindi mabibigo. Amen po, yun lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At purihin po ang Panginoon dahil patuloy po tayo nagsasama-sama dito po sa Rema. At may mga binibigay sa atin ng Diyos na mensahe na ating naaaral at na-apply sa ating pamumuhay. Katulad nga po ng katangian ng isang Kristiyano. Sabi po dito ay katangian. Ang katangian po ay tumutukoy po sa pagkatao ng isang Kristiyano, isang tao. Alam niyo po ba na we are in this world, but we are off of this world. Hindi tayo ay nandito, pero hindi tayo taga rito. Ano po? At hindi tayo ordinaryong tao. Ano po? We are special to God. At ngayon po, tayo ay sa asin at ilaw ng sanglibutang ito. Kaya, kailangan pong makita ang mga katangian ito sa atin. At lalong-lalo na po bilang pastora, bilang mga workers, o bilang mga sundalo ng Diyos, ay kailangan maipakita natin ang katangian ng isang Kristiyano. Ano po? At tinutukoy nga po at iniisa-isa po natin dito sa 1 Corinthians chapter 13. Pinakamahalaga po na sinabi doon ay ang pag-ibig.
at ibinigay po doon yung kung isa-isa na katangian po ng isang Kristiyano. Alam niyo po ba na it's not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. Sikaraya 4:6. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi po natin kayang abutin ang magmahal, magbigay, umunawa, ano po, at maaring yung mga dating natin na ugali ay magta-transform lang in our home. Ano po, hindi po. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, huwag na kayong umayon sa takbo ng sanglibutang ito. Magbago na kayo ng isip. Sa totoo lang po, tayo mismo ay binigyan na ng Panginoon ng responsibilidad para makita, mabago. Ano po, tayo ang magbabago nito. Ano po, para maibigay natin yung tamang pagmamahal, mapagbigay tayo, hindi mainggitin. Ano po, tayo po ay mapagpakumbaba. Ano, yung iba't ibang katangian na binanggit po dito. Pero sa totoo lang po, mahirap po yan kung sa normal pa na dati nating pamumuhay. Pero dahil po, merong Holy Spirit na iniwan ng Panginoon dito. At ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 14, verse 14, ang sariling pamumuhay espiritual, ang pinauunlad na nagsasalita sa iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia pinapaunlad, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pagnanalangin po sa magitan ng iba't ibang wika ay natatransform ang ating pag-uugali. Dahil sabi niya, ang buhay espiritual, ang pinauunlad. Ano po? Pag maunlad ang buhay espiritual mo, maaaring magfo-flow sa atin ang katangian ng isang pagiging Kristiyano. Kaya nga po, ang sinasabi niya po rito na mga katangian, ito po yung pagkatao mo. Ano po? Na ito ay yung binago ng Panginoon. 1 Corinthians 5:17, sabi niya gano'n, pag nakipag-isa ka na sa ating Panginoong Jesucristo, isa ka ng bagong nilalang. Yung bago is wala na yung dati. Kaya kaya mo nang magmahal, kaya mo magbigay, ano po, kaya mo magpakumbaba, ano po, kaya mong tumulong, ano po, at hindi ka na magagalitin, hindi ka na mainit ang ulo, mahinahon ka na magsalita, ano po, kasi po, nandoon ang udyok ng Holy Spirit na siyang nagpapatransform sa atin sa bawat araw. Ano po? At ang mga katangiang ito, ano po, ay baon ng mga Kristiyano, ano po, sa atin. At nawa po ay makita nga sa atin kasi po, tayo po ang asin at ilaw ng sanglibutang ito. At maaari po, ano po, na mangyari, ano po, ang sinasabi niya po rito na maging matyaga ka. Ang hirap po kaya maging matyaga. Magandang loob, ano po, hindi mainggitin. Sometimes, pag kami nakita ka sa isang kasamahan mo, isang kapitbahay mo, sa isang malago o umaansenso ang buhay, ano po, maganda, pero nakikita mo yun, minsan pag wala kang hindi na-transform yung pagkakristyano mo, hindi na bago yung pagkakristyano mo, maaring mailagay pa rin yung sinasabing talangka mentality, na yung talagang gusto mong mainggit at gusto mo rin siyang bumaba, ano, nandoon yung pagkainggit. Pero dahil po sa tayo ay na-transform na ng Panginoon, amen po, tayo po ay nabago na ng Panginoon, kaya mo na pong magbigay, kaya mo nang hindi ka na marunong magmataas, ano po, hindi ka na rin magagalitin at mainggitin. Amen po, pagkos nabibless ka pa nga, doon nakikishare ka pa ng blessing doon sa mga pinagpapala ng Panginoon. Kaya lang po, ang gawin natin, sabi niya, manalangin tayo palagi sa Espiritu upang ang buhay espiritual natin ay lumago at mabago. Dahil prayer can change our life. Prayer can change our attitude. Ano po? And prayer can change our mentality. Amen po. And prayer can change our pride. Amen po. And prayer, amen po, mababago yung self-control natin. And the fruit of the Spirit,
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, amen po, ay magmamanifest po sa atin. Kaya lang po, kailangan po natin i-apply ito. As a son and daughter of God, we are the salt and light of this world. Kaya nga po, patuloy lang sa 1 Thessalonians 5:17, parang isang singsing, hindi ka kinakailangan tumigil sa pananalangin. Manalangin ng manalangin ng manalangin, at sa bawat araw ng iyong pananalangin, nababago at nababago ang ugali natin. Kaya nagkakaroon tayo ng tamang katangian ng pagiging isang Kristiyano. Ulitin ko muli, it's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the Lord. We transform and we do the Christian living. At bilang isang Kristiyano, makikita ang katangian sa atin. Matututo kang magmahal, hindi magagalitin, mapagpakumbaba, hindi ka magiging makasarili, amen po, at hindi ka mapagtanim sa kapwa, at ikinagagalak mo yung katotohanan na para sa Panginoon, amen, at mapagtiwala, nandun yung trust natin sa isa't isa, amen po, at nandun yung puno tayo ng pag-asa, kasi alam natin, amen po, na kung hindi man nasasagot ngayon ang panalangin natin, pray lang tayo ng pray. Amen po, dahil alam natin, ang Diyos ay tutugon at tutugon. Maaring ma-delay kasi may inaayos siya. Maaring hindi pa binigay dahil may itinuturo siya sa atin. Amen po, at yun po ay patuloy na aayusin ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, ang patuloy na nanalangin sa iba't ibang wika, buhay espiritual ang pinapauna. Amen po. Kaya ngayon, patuloy po tayong sama-sama sa pagpupuri at pananalangin. Purihin po ang Panginoon. Samahan niyo po kami. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. O Diyos, sa piling mo, Lord, patuloy kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa piling mo, sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo ay may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapangyarihan. Sa piling mo
Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama ninyo sa amin, O God. Sa aming pananalangin dito sa Rema Philippines, O God, na sama-sama kaming nagpupuri, O Diyos, at patuloy na dumudulog sa iyo, O Ama. At tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O Diyos, na kung saan naroon ang iyong mga anak na patuloy, O God, na naglilingkod, nagpupuri at dumudulog dito sa bansang Pilipinas dahil sinabi mo, ipanalangin namin, Panginoon, O Diyos, ang aming bansa, O Diyos, ang mga namumuno sa amin, O Lord. Kailangan po nila ng panalangin, kailangan nila ng pagsama mo, Panginoon, O Diyos. Tinataas namin ang aming Presidente, Panginoon Marcos, O Lord God, sa kanyang pamumuno hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Patuloy po namin tinataas ang katalinuhan na nagmumula sa iyo sa bawat desisyon nila, sa bawat gagawin nilang plano, Panginoon, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Lord, samahan niyo po sila at kayo po ang magturo at manguna, Panginoon, at dalangin ko rin po ang kaligtasan sa kanila na magkaroon na, Panginoon, ng mas malalim na relasyon sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tinataas din namin ang pangangailangan ng bansang Pilipinas. Pinawasak namin ang poverty sa bansang Pilipinas. Ang kawalan, kasalatan, kahirapan, sa pangakagipitan, sa pangalan ni Jesus, ay sinusuway namin ito sa bansang Pilipinas. At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, O Diyos, ng prosperity, ng kaluwagan, ng kaginhawaan, Panginoon, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Dumaloy, Panginoon, ang pag-asa, Panginoon. Dumaloy, Panginoon, O Diyos, hallelujah, abundant blessing mo, O Lord. Sa lahat ng proyekto, sa lahat ng project nila, Panginoon, dumaloy, Panginoon, hallelujah, ang kaginhawaan upang ang mga mamamayang Pilipino, Panginoon, ay magtamasa, O Diyos, hallelujah, Lord, ng kaginhawaan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Pinawasak din namin sa pangalan ni Jesus ang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin ang walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Ang false religion, false doctrine sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. Katikasan ng puso, kawalan ng pananampalataya ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ang anumang klase ng bisyo, sugal, droga, addiction sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, alak, sigarilyo, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat na nakakasira, nakakarumi sa pangalan ni Jesus, sa katawan ng tao, sa pangalan nilalagay sa katawan nila, binawasak namin ito. In Jesus' name, walang pagkakaisa, binawasak namin. Anuman sa pangalan ni Jesus, anuman ang mga trahedya na binabalak mo, bagyo, lindol, sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin, sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At O Diyos, nagpapakawala po kami, O Diyos, hallelujah, ng kagalingan, Panginoon, kalakasan, Panginoon, O Diyos, sa mga mamayang Pilipino, O Lord God. Nagpapakawala kami ng kaligtasan, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa mga mamayang Pilipino, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, na tunay nga, O Lord God, yung kaligtasan na nagmumula sa iyo na wala ng ibang kaligtasan, wala ng ibang pangalan na kaliligtas ng tao, Panginoon, kundi si Jesus lamang, Panginoon. Abutin niyo po ang bawat isa, O God. At nagpapakawala kami ng shame and repentance, O Lord God. Hallelujah. Dahil tunay nga, you will heal our land kung matuto lang kaming lumapit at magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, nagpapakawala kami ng kaligtasan. O Diyos, nagpapakawala rin po kami, Panginoon, ng kabanalan, Panginoon, protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Hallelujah. Na tunay nga, ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng patuloy na proteksyon sa bansang Pilipinas, pag-iingat, pag-aayos, pagkakaisa, pagmamahal, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Lord, salamat po sa pag-asa, salamat sa growth, O Lord God, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, magkakaroon ng magandang future, Panginoon, sa anak sa Jesus. Tinataas namin ito, O God. Purihin ka, Panginoon, at sambahin. Lord, gayon din po, Ama, sa pangalan ni Jesus, tinataas po namin ang every, Panginoon, ang aming mga kapastuhan, O Diyos,
Lord, nakita niyo sila, Panginoon, kung paano dumudulog sa iyo, O God, upang alamin kung ano yung ihahatid na mensahe every 4 p.m., O God, na Bible study namin, O God. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo ibigay yung revelation, O God, sa kanila. Dahil, Panginoon, sa bawat nakikinig, Panginoon, hipuin niyo rin po, Father God, na magkaroon, Panginoon, spiritual growth, O God, sa mga naririnig namin, na equip kami, na encourage kami, Panginoon, naging tibay namin sa pagpapatuloy, Panginoon, sa buhay Kristiyano namin, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Bless their ministry, Panginoon, and bless mo rin po, Father God, hallelujah, ang kanilang pamilya, O Diyos, hallelujah, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, tinataas din po namin sa iyo mga under construction, Panginoon, na mga simbahan po namin, yung mga ibibigay mo po sa amin na hallelujah, mga simbahan pa na bubuksan po namin. O God, tulungan niyo po kaming maabot ito, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sapagkat ikaw ang nagbubukas ng mga simbahan, Panginoon, at ikaw rin ang nagsasara ng mga simbahan, O God, at ikaw din ang nagpo-provide dahil gawain mo to, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin idinudulog ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, O Diyos, sa mga kapatiran namin na nasa abroad, Panginoon. They are your ambassador, O God. Dalan-dalan nila ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. At sa gawain dito sa Rema, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa ibang bansa, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng joy and bigyan niyo po sila, Panginoon, ng eagerness, O God, na ihatid ang iyong salita, Panginoon. May spread ang iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan nila. At ingatan niyo sila doon at ganun din ang kanilang iniwanang pamilya dito sa Pilipinas. Bless them, O Lord. Hallelujah. At sa oras ng kanilang kalungkutan, Panginoon, ibigay niyo po yung joy and protection sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, O God, hallelujah, ang mga prayer requests ng mga kapatiran po namin. Lord, sa every Friday na mga panalangin, Panginoon, na prayer request, O God, na naisulat nila sa kanilang mga papel, O God, nakasulat man ito sa papel o nasambitin ng kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, hallelujah, may pangako ka, Panginoon, na kung kami mananampalataya, kung kami mananalig, natanggap na namin ang aming mga napanalangin, matatanggap na namin. Kaya maraming salamat po, O God. Ngayon pa lang, we receive, we claim it, we possess it in Jesus' name. Amen. Ngayon din, Panginoon, nasa rule, na prayer request namin patuloy ang aming senior pastor, Panginoon, na patuloy niyo po siyang ingatan at salamat sa kumpletong kagalingan at kalakasan na binibigay sa kanya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat, O God, sa gabi ito. Patuloy mo kami, O Lord, na palakasin, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang aming senior pastor. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya, Panginoon, saan man siya pupunta, Panginoon. Ingatan mo siya, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Ganun din po ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kapatid, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Lord, dalangin po namin, itinataas namin ang aming mga leaders, O God. Kaya mo, Lord, papakawala ako ng pagkakaisa, Panginoon, ng pag-ibig, Lord, sa mga leaders namin. Panginoon, bigyan mo ang aming mga leaders ng wisdom, Panginoon, in knowledge, O God. Lord, papamalakad, Panginoon, ang ministeryo pinagkatiwala mo, O God. Kaya mo, O God, na patuloy, Lord, na unite mo ang aming mga leaders, O God. Bigay mo, Panginoon, yung puso, Lord, yung burden sa mga kaluluwa, Panginoon, sa mga nasasakupan nila, O God. Ingatan mo, Panginoon, ang lahat aming mga leaders. Ganun din po ang aming mga pastors, mga workers, mga miyembro, Panginoon, ng simbahan namin, O God, ng mga outreaches. Patuloy mo tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo bigay, Panginoon, yung mga desire ng puso nila. Ingatan mo ang mga pastors, sa mga workers, Panginoon, na humahayo ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay pinakakawalan mo. Satanas, minawasaktan lahat ng panganamo sa mga workers, sa mga pastors, sa mga manggagawa, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga miyembro, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, na lalo pang burden, O God, sa mga workers, mga pastors, sa mga bawat membro, Panginoon. At lalo pa, O God, nagbigay mo yung desire ng paglilingkod, Panginoon. Yung joy na maglingkod sa iyo, O God. Hayaan mo, Panginoon, ay tapo mo kanilang mga pangyapa, Panginoon, sa lugar na nangangailangan, Panginoon, ng iyong salita. Lord, ganun po ang kanilang mga pangangailangan. Ingatan mo, Panginoon, O God,
Panginoon, lahat ng pangangailangan ng mga pastors, ng mga workers, at ng mga bawat miyembro, Panginoon, o God, tugunin mo ang kanilang mga panalangin, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ano din po ang mga mahal sa buhay na niniwanan ng aming mga full-timer. Ingatan mo, Panginoon, patuloy na ikaw ang mauna sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, O God. Lord, ang mga churches na bubuksan, Panginoon, ng church planting, Panginoon, ikaw yung taga-provide, O God. Idapo mo ang aming mga panyapak kung saan, Lord, na pwede kami, Panginoon, na magtayo upang may bahagi, Panginoon, ng iyong salita. At ganun din po ang aming mga activities, O God, dito sa aming simbahan, O God, sa nalalapit na anniversary namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa marami pang taon na ibibigay mo, Panginoon, sa simbahan ito ng aming paglilingkod upang mapaglingkuran ka, Panginoon, O God. Lord, tulungan mo kami ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy, Lord, ibigay yung enthusiasm na paglilingkod, O God. Ganun din po, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ang mga activities namin itong buong taon, Lord, yung aming summer camp. Panginoon, salamat sa lugar, Panginoon, ituturo mo sa amin. Ngayon pa lang, O God, naniniwala kami na may bibigay ka, ituturong lugar, Panginoon, O God, kung saan kami magkakamping ngayong taon na to sa summer camp, O God. Maraming salamat naman at alam namin, O God, na lahat ng aming panalangin, yung desire ng puso namin, Panginoon, ay sinagot mo na, O God. At salamat, Panginoon, inabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po'y muling magpuri sa ating Panginoon, sa kabanal-banalang Diyos. Banalang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi
Wala po, Panginoon, ibang Diyos na aming pupurihin at sasambahin at dadakilain, O God. Ikaw ang mapupurihan, madadakila, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng aming mga labi, magpupurit, magpapasalamat sa dakilang ginagawa mo sa bawat isa sa amin at dito sa Rema, O Lord. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama ninyo sa pananalangin at pagpupuri namin dito sa Rema, Panginoon. Yes, O God. Purihin po kayo at patuloy na sambahin, O God. Lahat po ng aming napanalangin ay tunay nga, O Diyos, na inaangkin na namin ang kasagutan. Salamat po sa kasagutan, O God. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Magandang gabi Lord. po sa bawat isa. God bless po. Gandang gabi po. God bless.